Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Dear Mystery, tawagin mo na lang ako sa pangalang Andres. Isa ako sa mga pinakaunang nag-follow ng TikTok account ninyo at laging nakikinig sa mga bagong kwento. Night shift madalas yung duty ko bilang isang tagabantay at isa sa mga pampagising ko maliban sa kape ay ang mga kwento ninyo na tuwing pinapakinggan ko sa madaling araw ay kinikilabutan ako na siya namang pampagising ng diwa ko. Kung mahilig ka sa mga kwentong creepy o paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Follow o subscribe mo na rin si Mystery para lagi kang updated sa mga kwento ng kababalaghan. Galing ako sa lalawigan ng Bohol at ang pangyayaring ibabahagi ko ay nangyari mahigit 2 dekada na ang nakakaraan. Mga nasa 9 years old na ako noon nung mangyari ito. Ang aming bahay na kinalakihan ko ay hindi kalayuan mula sa isang sapa na sa tansya ko mga nasa 30 hakbang lamang mula sa pintuan ng aming bahay. Ang sapa ay mayroong dike na konektado sa isang farm na dating tinataniman ng palay. Ang tubig mula sa sapa ay siyang nagsisilbing irigasyon ng palayan na kalaunan hindi na muling sinakahan pa. Ayon sa mga kwento ng dating mga nakatira sa lugar, ang sapa raw ay isang masayang lugar na pinagtitipunan ng mga taga-baryo noon sapagkat napakalinis ng tubig dito. Ang nanay ng kaibigan kong si Jack ay nagbalik tanaw sa mga masasayang alaala niya sa lugar. Alam nyo ba, dati, nung bata ako, tambayan namin ng mga kalaro ko at mga kumari ng nanay ko ang sapa. Talaga, Aling Tess? Aba, oo. Kung kayo ay aliw na aliw sa pinapanood nyong tabing ilog, kami, meron ding tabing sapa na madalas tagpuan namin ng mga kababata ko para maligo at maglaro. Tapos, mga nanay naman namin, ayun, busy sa tsismisan habang naglalaba. At pag wala kang ulang, pupwesto ka lang dyan at mamingwit. Sigurado, may ulam ka ng pantat. O di kaya litod kung gusto mo naman ng shell. Sa mga hindi nakakaalam, ang pantat ay ang tawag namin sa hito o catfish. At ang litob naman ay ang tawag namin sa halaan o blood clams in English. Kung papakinggan lamang ang pagbabalik tanaw ni Aling Tess sa sapa sa aming lugar, talaga namang napakaganda nito. May kung anong nostalgia itong hatid. Ngunit ang sapa na inabutan ko ay taliwas na sa paglalarawan ni Aling Tess. Naglaho na ang sigla nito at puno na ng basura na binababa ng mga sapang nakakonekta rin dito mula sa matataas na bahagi ng lugar. Ang sapa na dating malinis, ngayon ay parang tsokolate na at may stagnant water na rin. Wala na rin itong masyadong tanim sa paligid, maliban sa Carabao grass na tumutubo na parang carpet ng lupa sa may sapa at nag-iisang puno ng golden niyog na katabi nito. Wala na ring naliligo, naglalaba at namimingwit. Simula nang masira ang likas na ganda at linis nito. Pawang naging malungkot na ang lugar. Madalas, pinagbabawalan din kaming pumunta rito ng aming mga magulang kasi sabi, baka maingkanto raw kami o kaya naman malunod sa tubig. Kaya dahil na rin sa mga ganong pananakot, ay hindi rin namin talaga nagawang suwayin ang paalala sa amin ng aming mga magulang. Maliban na lamang sa isang pagkakataong manananghalian na kami. Andres, apo, kakain na tayo. Tawagin mo na mama mo at mang makakain na. Opo, Lola. Dahil sa utos ng lola ko, hinanap ko ang mama ko sa loob ng bahay.
Ngunit kahit anong halughog ko, wala si Mama. Kaya nagpa siya akong lumabas ng bahay para hanapin siya sa daan at sa mga kapitbahay namin. Aling Emmy, nakita niyo po ba si Mama Lu? Naku, Andres, hindi eh. Tanong mo dyan kila Tita Rose mo, baka nandyan lang sa tindahan nila. Nagtungo ako sa sari-sari store nila Tita Rose. Madalas kasi bumibili ng Just Cola si Mama sa kanila at doon na rin ito iniinom. Nung dumating ako sa store, wala rin si Mama. Kaya nagtanong na lang ako. Tita Rose, dumaan po ba dito si Mama? Hindi pa nadaan mama mo rito, Dres. Baka may pinuntahan lang. Hayaan mo. Sabihan ko hinahanap mo siya kapag nakita ko. Okay po, salamat Tita Rose. Napagod na ako kakaikot, kaya naisip kong bumalik na lang sa bahay namin. Pero bago pa man ako makarating sa bahay, ay natanaw ko mula sa kinatatayuan ko si Mama na nakatayo sa may tabi lamang mismo ng puno ng golden niyog. Nakatalikod siya sa akin at nakaharap sa sapa nung makita ko siya. Kahit likod pa lang ng mama ko, kilala ko siya at tiyak ako na si Mama ang taong tinitingnan ko. Kaya tinawag ko siya. Ma! Ma! Nung mga oras na iyon, hindi ako nilingon ni Mama. Pagkus, naglakad pa ito patawid ng sapa na agad ko namang hinabol at nilakasan pa ang pagtawag sa pag-aakalang hindi niya lang ako narinig. Ma! Saan ka pupunta? Kakain na raw! Hindi pa rin ako nilingon ng mama ko na sa mga panahong iyon lumulusong nasa sapa at nasa bewang niya na halos ang tubig. Ma! Hintay! Nang akmang lulusong na rin ang paa ko sa tubig, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa aking likuran. Anak! Anak! Saan ka pupunta? Nagulat ako at napalingon bigla ang aking mama. Tinatawag ako. Ma! Ba't ka nandyan? Di ba nandun ka? Sabay lingon balik sa direksyon ng babaeng sinusundan ko na ang buong paniniwala ko ay siya. Ano ka ba? Kanina pa nga kita pinatawag. Sinusundan din kita kasi hindi ka lumilingon. Akala ko man nagbibingi-bingihan ka lang eh. Ang pangyayaring iyon ay buo kong kinuwento kina mama at lola habang kami ay nanananghalian na sinang-ayunan naman ng aking lola. Nangyari rin yan sa akin noon. Tinatawag ko ang lolo mo na nasa sapa din nakatayo. Nung hinabol ko kasi parang patawid na ng sapa, bigla rin akong nagulat nang bigla siyang tumambad sa likod ko at nagtanong kung saan daw ako pupunta. Tapos yung taong sinusundan ko bigla rin nawala. Kaya simula noon ayaw kong pumupunta kayo sa sapa kasi may kung anong kababalaghan ang nangyayari dyan. At ilang beses rin nakita ng lolo ninyo tuwing umiihi siya ng gabi sa labas ay meron daw malaking aso ang nakatingala sa niyog tuwing dilog ang buwan at umaalulong pa ito. Kaya mabuti nang mag-ingat na lang tayo kasi hindi natin tukoy kung anong misteryo ang bumabalot sa lugar na ito. Sa ilang taon naming paninirahan sa lugar na ito, iyon lang ang kauna-unahang at sa kabutihang palad huling beses na may nangyaring ganon sa akin. Isang nilalang ang nanggaya sa mama ko. At ayon sa internet, tinatawag daw itong doppelganger. Ang doppelganger ay isang kababalaghang nilalang na kahawig ng isang buhay na tao. Parang multo, nakapareho mo ang anyo, ngunit madalas ay kabaliktaran ang ugali. Madilim, masama, at may kinikimkim na hindi mo alam. Ayon sa mga paniniwala, ang makakita ng doppelganger ng isang kakilala o mahal sa buhay ay babala ng kapahamakan. Maaaring sila ay may pinagdadaan ng mabigat na karamdaman o may trahedyang paparating. Ngunit kung ang doppelganger na nakita mo ay ikaw mismo, ang sinasabing multong kambal mo, babala raw iyon
ng nalalapit mong wakas sa mundo. Ikaw, may karanasan ka na rin bang nagkaroon ng isang doppelganger? Ibahagi mo sa comment section. Malay mo, ang doppelganger na ito ang siyang tunay at ikaw ang hindi. Thanks for listening. The next story could be yours. Follow us for more.